Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang kaharian ni Master Ken ay ngayon ay wasak na. At sa pagdating namin dito wala na kaming naabutan ng mga nilalang na gumawa ng ganitong kalapastanganan na gawain. Sa mga kasundaluhan ng ating lahing elf at sa kaharian ni Master Ken. Ngunit, may mga katawan na nagmula sa mga nilalang na sumalakay ngayon na naiwan sa loob ng imperyo na wala ng mga buhay. At mabuti naman ang kalagayan nila Lola Loss at Master Ken ngayon General Oliver. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni General Oliver ito ay nagsalita at sinabi. Miss Sophie, napansin na din namin iyon mula sa malayo na hindi na namin natatanaw ang kaharian ni Master Ken. Kaya alam namin na ito ay nasira o nawasak. Ngunit hindi namin alam kung ano ang naging dahilan ng pagkasira ng kaharian ni Haring Ken. Kaya mas nagmadali kami na makarating dito sa imperyo upang malaman ang nangyari. At mabuti naman kung ganon na sila Haring Ken ay nasa mabuting kalagayan. At sa iyong pagkakasabi ngayon, may mga napaslang din na mga nilalang na nagmula sa mga sumalakay dito sa imperyo ng ating lahing elf. Kung ganon, natukoy nyo na ba kung saan lahi nagmula ang mga nilalang na sumalakay sa ating imperyo? At pumaslang sa, napakadami nating mga kasundaluhan. Sabi ni General Oliver, nang marinig ito ni Sophie. Ito ay nagsalita at sinabi, Oo General Oliver, tukoy na namin nila Master Ken at Lola Loss kung saang lahi nagmula ang mga nilalang na tumungo dito upang gumawa ng kaguluhan sa ating imperyo. Ngunit, mas mabuti na kila Master Ken mo na lang dapat malaman kung anong mga nilalang ang mga iyon. At General Oliver, sasabihin ko na sa iyo ngayon. Ang mga nilalang na iyon ay hindi nagmula sa lahi ng mga demonyo. Lalong-lalo na hindi nagmula ang mga nilalang na sumalakay sa atin sa lahi ng Rakshia. Ang mga nilalang na iyon ay nagmula sa ibang lahi na hindi pa natin kailanman nakikita. Ngunit kasama natin ang mga ito na naninirahan sa mundo na ito sa matagal na panahon. Kapag nalaman mo kung anong lahi ang mga nilalang na iyon ay kahit ikaw ay labis na magugulat. Gusto ko sana sabihin na sa iyo General Oliver. Ngunit mas mabuti nang kay Master Ken mo ito malaman, upang masabi niya din ang mga posibleng dahilan ng mga nilalang na iyon. Kung bakit nila nagawa ang ganitong kalapastanganan na gawain sa ating lahing elf. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni General Oliver. Ito ay nagsalita at sinabi. Nauunawaan ko Miss Sophie, kami ay tutungo na ngayon kung nasaan sila Master Ken. May kailangan lang ako antayin na dumating kung nasaan tayo nakatayo ngayon. Miss Sophie, kaya ako narito ngayon sa iyong harapan dahil ako ay inutusan upang ikaw ay tawagin at may nais kumausap sa iyo. Alam ko na nananabik ka din na makita siya at alam ko na labis kang matutuwa kapag nakita mo na siya. Sabi ni General Oliver, nang marinig ito ni Sophie. Ito ay nagsalita at sinabi, General Oliver, ano ang ibig mong sabihin? At sino naman ang tinutukoy mo na labis akong matutuwa kapag ito ay aking nakita muli? Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni General Oliver. Ito ay nagsalita at sinabi, Mag-antay lang tayo saglit Miss Sophie. Patungo na din dito ang aking tinutukoy. Nauna lang ako tumungo sa iyo upang ikaw ay pigilan sa iyong ninanais puntahan. Oo nga pala saan ka nga pala tutungo nang matanong ka namin? At ikaw Miss Sophie ay parang nabulong sa iyong sarili. Ayos ka lang ba talaga Miss Sophie? Sabi ni General Oliver sa tono ng pagtatanong.
Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Nako General Oliver, wala naman akong nais puntahan. Ako ay naglalakad-lakad lamang upang tignan ang paligid kung may mga naiwan pang ibang nilalang na sumalakay sa ating imperyo. Nais ko lang tiyakin kung ligtas pa rin ba manatili sa loob ng ating imperyo. Kaya ako ay naglalakad-lakad. Iyon ang aking dahilan General Oliver, at baka nagkakamali ka lang kanina General Oliver. Hindi ako nabulong sa aking sarili kanina habang ako ay naglalakad. Nag-iisip lang ako kung bakit nangyari ang ganitong mga pangyayari. At bakit nagawa ng mga nilalang na iyon na sumalakay sa ating lahing elf. At General Oliver maayos na maayos ako General Oliver. Hindi mo na kailangan pa mag-alala sa akin." Sabi ni Sophie sa tono ng nakangiti. At si Sophie palihim na napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Hindi ko maaari sabihin sa kanya na ako ay tutungo dapat sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna. At kung anong pakay ko sa libingan ng mga hari at reyna. Dahil kung sasabihin ko kay General Oliver kung saan ako tutungo baka magtanong pa siya ng kung ano-ano. Dahil ngayon pa lamang ay napakadami niya ng mga katanungan sa akin. At sigurado ako na magtataka siya kung bakit nais ko makita kung saan nakalibing ang katawan ng reyna ng mga mangkukulam na elf na aking ina. Kung sasabihin ko din sa kanya ang aking mga dahilan. Kailangan ko maging maingat sa ngayon. Kailangan ko hindi mapahalata ang aking mga ninanais gawin at mga pinaplano. At alam ko na malalaman din nila ang tungkol sa aking tunay na pinagmulan at sino ang aking mga magulang. At ako ay isang prinsesa ng aming lahing mangkukulam na elf. Dahil nangako din si Master Ken na isasagawa agad ang pagpupulong ng lahat ng mga elf. Para ako ay lubusan ipakilala ni Master Ken sa lahat na ako ay anak reyna ng mga mangkukulam na elf. At ako ay isang prinsesa din na nagmula sa mga mangkukulam na elf. Na magiging reyna na at papalit sa naiwang posisyon ng aking ina. At kailangan ko din talaga mag-ingat dahil kailangan ko maisagawa na tuluyan ng hihiwalay ang lahi ng mga mangkukulam na elf sa mga normal na elf na tulad nila General Oliver at Master Ken. Ang kaharian ng mga mangkukulam na elf ay wala nang magiging karapatan ang mga normal na elf na tumungo. At kailanman ang mga mangkukulam na elf ay wala nang koneksyon sa mga normal na elf kailanman. Sabi ni Sophie sa kanyang sarili. At si General Oliver ay ngumiti at sinabi, "Nararamdaman ko na siya Miss Sophie. Malapit na siya sa atin ngayon." Sabi ni General Oliver. Maya-maya, may isang babaeng figure ang dahan-dahan naglalakad sa hindi kalayuan. Napatungo kung nasaan sila Sophie at General Oliver. At ito si Lynn. At si General Oliver ay nagsalita at sinabi, "Ayan na siya Miss Sophie. Natatanaw ko na siya," sabi ni General Oliver at tinuro ni General Oliver si Prinsesa Lynn na naglalakad sa hindi kalayuan. Nang marinig ni Sophie ang sinabi ni General Oliver, si Sophie ay tumingin sa tinuturo ni General Oliver na direksyon. At laking gulat ni Sophie nang matano niya ang figure ni Lynn na naglalakad patungo sa kanila. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, "General Oliver, huwag mong sabihin na ang babaeng figure na iyon ay walang iba kung hindi si Ate Lynn." Sabi ni Sophie sa tono ng labis na pagkagulat. At si Sophie ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Si Ate Lynn ba ang figure na iyon na naglalakad patungo sa amin ngayon ni General Oliver?" Si Ate Lynn ba ang tinutukoy ni General Oliver na labis kong ikakatuwa kapag nakita ko ito? Tama, si Ate Lynn nga ang babaeng figure na patungo ngayon dito. Nakabalik na siya sa lugar ng mga elf. At bakit ngayon pa siya nagpakita at bumalik? Nako, mahihirapan ako maisegowa ang aking mga pinaplano kung nandito ang anak na babae ni Master Ken. Alam na alam ko na ang pag-uugali na mayroon ang anak ni Master Ken na babae. Sa unang pagkikita pa lang namin noon, kaming dalawa ay muntik nang magkasakitan. Lalo na ako, ang aking sitwasyon noon nang dahil sa kanyang ay muntik na ako mapaslang nang dahil sa lakas na tinataglay niya. Akala ko kung sino ang tinutukoy ni General Oliver. Yun pala walang iba kung hindi ang prinsesa ng lahi ng mga normal na elf na si Prinsesa Lynn. Oo, tama si General Oliver, labis ako matutuwa at magiging masaya kung ang prinsesa ng mga normal na elf ay aking muling makita. Nung hindi ko pa alam ang buong katotohanan kung bakit namatay ang aking ina. Ngunit, ngayon na alam ko na kung ano ang aking katayuan sa lahi ng mga elf na isa din akong prinsesa. At ngayon na alam ko na nang dahil sa mga normal na elf.
Na tulad nila kaya namatay ang aking ina ay kailanman ay hindi ko na ninanais makita pa ang tulad nila mga normal na elf tulad ni Lin. At sa ngayon ang prinsesa ng mga normal na elf ay maaaring makasagabal pa sa aking mga ninanais gawin ngayon na nandito na siya. Kaya bakit ako magiging masaya sa kanya pagbabalik? Sana ay tuluyan na siyang hindi bumalik dito at sana ay may nangyari na sa kanya na masama. Para kahit kailanman ay hindi na siya makakabalik dito at ang aking mga plano ay madali kong maisasagawa. Bulong ni Sophie sa kanyang sarili habang nakatingin sa hindi kalayuan sa figure ni Lin na naglalakad. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!